Personal po na nakiramay sa Philippine National Police Chief General Dibold Sinas sa pamilya Gregorio matapos na dumalaw ito sa mga labi ni na Sonia Rufino Gregorio at Frank Anthony Gregorio dyan po sa may Paniki, Tarlac. Binigyan naman ni Sinas ang pamilya ng mga biktima ng financial assistance. Maliban dito, tiniyak rin ng PNP Chief ang seguridad ng pamilya maging ng mga testigo. Kaugnay nito ang mga testigo sa krimen ay iendorso naman para isailalim sa Witness Protection Program ng gobyerno. Sa ngayon, si Master Sergeant Jonel Nuesca ay nakakulong na po. Nanawagan po sina Senators Bato de la Rosa at Manny Pacquiao para sa reimposition ng death penalty. Ayon kay de la Rosa, ang ginawa ni Senior Master Sergeant Jonel Nuesca na dapat ang parusa ay death penalty. Pero hanggang ngayon umano ay hirap na hirap pa rin umusad ang inauthor niyang death penalty bill. Samantala sinabi naman ni Pacquiao na baka iniisip umano ng naturang pulis na matatakasan niyang batas kaya nagawa ang krimen. Dahil dito sinabi ng senador na muling bigyan ng pagkakataon ng death penalty. Dahil sa tingin umano niya, ito na lang ang kulang upang maging mabilis at magiging epektibo ang pagbibigay ng hustisya sa mga kababayang biktima. Iminungkahi ni dating Speaker Pantaleon Alvarez na parusahan sa pamamagitan ng pag-cremate ng buhay. Grabe naman. Pabor ako dyan. Oo, si Police Senior Master Sergeant Jonel Nuesca. Ito po ay sa gitna ng panawagang muling buhayin ang death penalty sa gitna ng murder case sa maginang Sonia at Frank Anthony Gregorio. Mababatid po na nanggagalaiti rin sa galit si Alvarez matapos na makita ang video sa naturang krimen. Si Alvarez ay kabilang sa mga proponents naman para sa revival ng death penalty. Siya ngayong nagbraso nung nakaraan, di ba? Sa Kongreso para maipasa lang. Kaya lang, pagdating sa Senado, wala na. Oo, wala kasi, kulang kasi ng suporta doon. Wait. So, sabi mo, hayaan mo na lang na makulong, okay? Kung ikaw yun, wag lang mabastos yung dignidad mo bilang pulis. Hindi naman yun eh. You're not getting the point. O ha? Pa-English na rin ako dahil sa kaka-English mo. You're not getting the point. The point is, nakapatay. Nakapatay. Buhay. Buhay ang nawala. Ang ibig sabihin nito, it's not even worth it eh. Yung init lang ng ulo, wala namang nasasaktan at that time, wala namang krimen na nangyayari, it was just init ng ulo. Dahil dun sa init ng ulo, may buhay na nawala. Hindi lang isa, dalawate. Sasabihin mo, okay lang makulong dahil nawala yung dignidad niya bilang pulis? Dignidad ng tao nawala. Ito, buhay nung nawala. Buhay nung dalawa. At the same time, merong pamilya yang tinutulungan. May pamilya yang binubuhay. Ama yan. So, dahil lang sa nawala ang dignidad, justifiable na ang mamatay ka ng tao o pumatay ka ng tao? Mystica, medyo please check your values in life, ha? Your values in life is so sickening. Ha? You're so something, you know. Na nagme-maintain ng peace and order. So pamamagitan ng ginawa niya, kung yun na lang ang way para mapatahimik to Maglola, then he did his thing. That's what I think. Diba? Ka ng English, ano ang dapat niyang gawin? Hayaan. Naputol lang ko yung video niyan yan. Yan lang ko nakita ko. Alam niyo ito si Mystica, ha? Feeling ko kasi ito, wala na kasing karir tong artista. Artista ba ito? O split dancer? Di ko nakalimutan ko na. Nag-artista ba ito? Anyway, kung nag-artista man siya, di ko kasi pinapanood yan eh. Sorry yung acting yan. Sorry. Pero sa aking pananaw, walang kwenta ho acting yan. Pero yung pag-iyak-iyak niya lagi dito sa mga video niya, ito naintindihan ko eh, okay? Naiintindihan kita na minsan kailangan mo lang umepal at kailangan mo lang, alam mo yun, maggawa-gawa ng mga ganyang video para maging relevant ka at malay mo, may kumuha pa sa yung TV.
Siyempre, parelevant ka. Okay? Parelevant ka kasi artista ka. Alam mo naman, kailangan mo ng project. Pero naman, minsan, minsan, hindi mo na ginagamit eh. Alam mo yun? Baka mabulok na ho yan dyan. Gamitin mo naman minsan yung utak mo, minsan lang. Ha? Kahit minsan. Baka mabulok yan dyan. Sayang naman. Kung meron kung meron. Di ko sure kung meron. So please lang. Alam kong kailangan mo na umepal at magpa-relevant, magkomento. Gusto mo yan, nagtitrending. Sigurado kung tuwan-tuwa ka, nagtrending yung pangalan mo na naman sa Twitter. Pero yung pagtitrending mo yung pangalan mo, hindi mo ba naiisip kung anong ibig sabihin nun? Ha? Walang sumasang-ayon sa'yo. Ganun lang kasimple. Pinagtatawanan ka. Ganun lang kasimple. Naiinis sila sa opinion mo. At higit sa lahat, you're creating something na very damaging, especially kung meron man, kung sakali lang naman, pero sa feeling ko wala naman naniniwala sa'yo. Kung sakali lang naman na may maniniwala pa sa'yo, very damaging yung mga opinion mo. Kasi isipin mo opinion mo, pag nawala na ang dignidad ng isang pulis, okay na ang makulong? Okay na yung justifiable na yung ginawa ng pulis? Hindi ho ganyan. Isipin mo na lang kung ilan ang pulis na binabastos ng mga ilang, lalo na yung mga aktivista, mga rallyista, binabastos sila. O isipin mo na lang kung yan ang paniniwalaan ng tao, na pag nawala ang dignidad, dapat na humakbang ng hindi maganda. Buhay pa rin ng tao yung kinitil nung pulis na yun, hindi ho maganda yun. Ito, seryoso ito Alam kong gusto mong umepal, gusto mong magpaka-relevant at gusto mong, magka-project dahil laos ka na. Wag naman sa ganyang paraan, hindi ho maganda. Seryoso ako Ako, manager din ho ako Alam ko, buhay ng mga artista, issue. Buhay ng artista, controversial. Pero ilalagay mo naman sa tamang hulog, Sa tamang hulog lang. Yung hindi ka naman, okay lang magkaroon ka ng issue sa sarili mo di ba? Dahil artista ka, alam mo yung imbe-imbento ka, alam naman natin mga artista, imbe-imbento ng mga relationship, jowa, ganyan-ganyan. Parte yan ng pagiging artista Pero yung wala namang madadamage, yung wala namang maapektuhan at matatapakan, yung pinagsasabi mo, kung ako yung pamilya, nung nanay at saka nung bata, yung lalaki, medyo hindi ho tama kung mapapanood kita. Maiinis akong sobra. Hindi ka na nga nagdalamhati. Hindi ka na nga nakiramay. Tapos i-justify mo pa yung ginawa ng pulis. Ewan ko ba Naisip mo ba kakampihan ka ng mga Duterte supporter? Hindi. Ito sa'yo. Hindi ka kakampihan. Bakit? Alam ng lahat, maging si Pangulong Duterte, na sablay yung ginawa ng pulis. Ewan ko nga, ikaw lang kumampi. Isipin mo sa dami ng mga Pilipino, ikaw lang kumampi. Siguro naman, walang kakampi dun sa ginawa ng pulis. Kitang-kita naman, maling-mali. Walang krimen na nangyayari, hindi lumalaban yung lalaki, nakayakap na nga lang yung nanay para pinipigilan yung lalaki. Tapos ganun pa dahil lang nabastos, dahil lang na na trigger. Naman, isip-isip ka naman ng ibang gimmick mo. Please lang, isip ka naman ng ibang gimmick mo. Hindi maganda hindi maganda. Nakakasama ng loob dun sa pamilya. At saka syempre hindi rin maganda kung may maniniwala pa sa'yo pero sa tingin ko wala naman. So baka okay na yun. Kaya lang, hindi talaga maganda yung komenton mo. Aside medyo sa halatang mahina ang mo, sablay ka talaga, halatang may ganun. Medyo ganun yung yung pag-iisip mo. Mali tayo. Tiwala naman si Armed Forces of the Philippines AFP Chief of Staff General Gilbert Gapay na matatapos nila ang problema sa insurgency ng New People's Army
terorismo ng Abu Sayyaf at iba pang aktibidad ng mga local terrorist group sa natitirang termino ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay General Gapay, nakararanas ngayon ang leadership vacuum o kakulangan sa mga namumuno ang mga teroristang grupong ito dahil sa sunod-sunod na pagkakanyutralisa sa kanilang mga high-value members at mga leaders. Malaki na rin aniya ang ibinagsak ng hanay at armadong kakayahan ng mga nabanggit na grupo matapos ang talikuran ng kanilang mga itinuturing na mass base sa kabila ng pagiging abala sa pagtulong sa pamahalaan sa paglaban sa COVID-19 at sa pagsagip sa mga sinalantanang magkakasunod na bagyo sa taong ito. Ibinida ng general na isang malaking accomplishment para sa armed forces ang kanilang tagumpay laban sa mga lokal na terorista dito sa ating bansa. Ang mga bagong biling kagamitan aniyan ng armed forces sa ilalim ng Administrasyong Duterte ang isa sa mga dahilan ng pag-angat ng kakayahan ng militar na tugisin ng mga terorista at pangalagaan ang katatagan ng seguridad ng ating bansa. Pulso at balita. Samantala naman, nakamit ng Armed Forces of the Philippines Northern Luzon Command ang Gold Trail Blazer Award sa kampanya nito na maisakatuparan ng institutionalization status ng Armed Forces of the Philippines Transformation Roadmap Institutionalization Pathway o itong AFP trip sa kanilang hanay. Ang nabanggit tong parangal ay iginawad mismo ni AFP Chief of Staff General Gilbert Gapay kay NOLCOM Chief Lieutenant General Arnulfo Marcelo B. Burgos Jr. bilang isa sa mga highlight sa ginanap na 85th founding anniversary ng Armed Forces dito sa Camp General Emilio Aguinaldo nitong araw ng Lunes. Ang AP3 ay isang governance reform program na naglalayong magbigay ng maayos at pangmatagalang basehan sa organizational at capability trust ng Armed Forces of the Philippines. Itatag at pag-isahin ng iba't ibang mga reform initiatives, isulong at palakasin ng good governance at performance excellence. Matapos papurihan ni General Gapay, hinikayat naman ito ang iba pang unit ng Armed Forces of the Philippines na gawing inspirasyon ang Gold Governance Trail Blazer Award na iginawad sa Team NOLCOM para ipagpatuloy ang kanilang layunin na makamit ang isang tunay na transformation. Pinasalamatan naman ni Lieutenant General Burgos sa nakamito na achievement ang mga yung malalim na commitment para sa organizational excellence ng mga officers, enlisted personnel at civilian employees ng AFP Northern Luzon Command.